Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula po sa inyong lingkod, Reverend Dr. Emmanuel D. Bangasan, at sa kapatiran po ng buong Integrated West Tarlac District. Patuloy po kaming kasama ninyo sa inyong mga panalangin, sa inyong mga daing, at minsan pa sa araw na ito hanggang sa araw ng bukas ay pagnilay-nilayan po natin ang mensahe ng Panginoon mula po sa aklat ng Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 9, talatang 1 hanggang 41. Pwede po natin itong gamitin sa araw ng bukas, panoorin, pakinggan sa diwa ng ating pong gawaing pagsambahay. Sa 2 linggong nagdaan, napagbulayan po natin ang 2 prominenteng karakter ng Biblia. Ito ay si Nicodemo at ang babaeng Samaritana. Dito nakita natin kung papaanong nahayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa buhay ni Nicodemo, sa Juan 3:16 ipinahayag nga na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kaya nga naman, maging ang babaeng Samaritana sa kanilang konversasyon noong nakaraang linggo na ipahayag din ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng kamanghamanghang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Sinabi nga niya sa Juan 4:13 hanggang 14, sumagot si Hesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sa linggong ito, minsan pa ay masasaksihan natin ang mabuting balita, lalong higit ang kamanghamanghang kapahayagan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus kung papaano na naman siya magmiministeryo sa kanyang komunidad noong kanyang kapanahunan. Una, Jesus Ministry about healing. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, ang kanyang pagpapagaling. Mula sa lumang tipan na ipahayag na ang kadakilaan ng Diyos bilang ating dakilang manggagamot. Sa buhay ng mga Israelita, sa Exodus chapter 15 verses 26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyong ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Malinaw po doon na tunay na noon pa mayroon na tayong isang dakilang manggagamot. Ito ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh, si Jehovah bilang ating Jehovah Rapha sa ating buhay. Sa aklat ni Propeta Isaias, kabanatang 53 hanggang 53 at versikulo 5, mababasa nga natin, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog. Dahil sa ating mga kasamaan, tayo ay gumaling. Dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa ating ebanghelyo ngayon, mula sa aklat ng Juan, Kabanatang 9, talatang 1 hanggang 41, makikita nga natin ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang minsan pang pagpapagaling sa isang sakit na sadyang imposible sa tao. Imposible dahil ang isang bulag na ito ay bulag na noong siya'y isinilang. Ngunit ito'y naging posible dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Sa kwento ng Ebanghelyo, si Jesus ay tumura at sa kanyang pagdura sa lupa, gumawa nga siya ng putik. Pagkatapos ipinahid ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloy at maghilamos ka roon. Ganun nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik siya, ay nakakita na. What an amazing grace. Sabi nga ng awit, I once was lost, but now I'm found. I'm blind,
but now I see. Mga minamahal, sa kasalukuyan, tayo ngayon ay humaharap sa isang napakabigat at napakahirap na kalalagayan at isang pagsubok ang nararanasan, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ang COVID-19 na isa itong pandemic. Sa ganitong sitwasyon, sama-sama tayo sa panalanginan. At higit panalanginang mayroong pananampalataya sa ating dakilang manggagamot na si Jesus, na noon pa ay nagpapagaling na maging ang imposibleng karamdaman na walang lunas ay nalalakipan ng lunas dahil sa kapangyarihan ng Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kasama din sa ating mga panalanginan, hindi lamang ang malunasan ng karamdaman, kundi ang mga frontliners natin, ang mga medical personnels natin, ang mga LGUs natin, ang mga leader natin sa ating mga lipunan, ang mga militar, ang mga kapulisan, at ang lahat ng ginagamit ng Panginoon ngayon na sila ang nandoon sa larangan ng harapan ng laban na ito upang masugpo ang COVID-19. At lagi nating tandaan na sa diwa ng ating panalangin, walang imposible sa Panginoon. Secondly, ay ang konversasyon that Jesus ministry about helping o ang pagtulong. Sa gitna ng napakagandang ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi pa rin mawawala. Nandoon na naman ang mga Pariseo at nagsisiyasat sa ginawa ni Hesus. Nandoon ang kanilang napakaraming tanong. Siniyasat nila ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga noong pagalingin siya ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa araw ng pamamahingang ito, pinapawis sa kanya ng mga Pariseo sa ginawa niya. At dahil dito sinabi ng mga Pariseo na hindi mula sa Diyos si Jesus. Maging ang mga Hudyo ay ayaw maniwala na dating bulag ang taong ito. Kaya ipinatawag niya ang kanyang mga magulang, nila ang kanyang mga magulang, at patuloy na pinararatangan ng ating Panginoong Hesus na isang makasalanan. Subalit, nandoon ang bulag, nagpatotoo siya sa kanyang naranasan, sa kanyang karanasan na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagmamahaliw kanino paman. Ipinahayag niya na siya ay tinulungan ng Diyos sa kanyang kalagayan. Sinabi niya sa verse 26 ng ating Ebanghelyo, hindi ko alam kung siya ay masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Siguro kung ang bulag na ito ay uso na noon yung awiting nating Amazing Grace, patuloy niya sigurong inaawit na sinasabi, I once was lost, but now I'm found. I'm blind, but now I see. Talagang Amazing Grace ang kanyang karanasan. Truly, God at works in the midst of our present needs. Balik-balikan lang natin ang awit 23. Bulay-bulayin natin ang The Lord is my shepherd na chapter ng salmong ito. At patuloy nating malalaan na ang Diyos bilang ating pastol ay tunay na hindi magkukulang sa panahon ng ating pangangailangan. Nandyan siya upang tayo kanyang tulungan. Nandyan siya upang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. He is our God. God in our present needs na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Na laging kasama natin sa ating buhay bilang ating pag-asa, bilang ating kasama, bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa ating kalagayan ngayon, iba't ibang opinyon ang ating naririnig at nababasa sa social media, lalo na noong magdeklara ang ating mahal na presidente, ating Presidente Duterte, ng enhanced community quarantine. Andyan din ang napakaraming tanong ng tao. Mga minamahal, manampalataya tayo. Manalig tayo sa Diyos at patuloy nating ipinalangin ang ating pamahalaan, ang ating buong sangkatauhan. Magkaisa tayo. Makiisa tayo sa nais nilang pagkakaisa at pakiusap na maging masunurin sa mga
alituntunin na ibinibigay sa atin. Hindi ito para sa kanila, para ito sa sangkatauhan at para sa ating lahat. Kapag sinabing, stay at your home, stay safe, then stay. At hayaan natin kumilos ang Panginoon sa pamamagitan nila. Oo, may mga kapatiran tayo nangangailangan ng tulong, pero tandaan natin, higit ngayon, nating kailangan ang maging masunurin sa diwa ng ating pakikiisa sa ating gobyerno at sa kanilang alituntunin upang masugpo ang pandemic ng COVID-19. Tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng dakilang pastol. Sabi nga ng awit 121 verse 1 and 2, one of my favorite verse in the Bible. Doon sa mga burol ako'y napatingin, saklolo saan ito manggagaling. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Thirdly, Jesus' ministry about honoring, ang pagpaparangal. Sa pangyayaring ito sa buhay ng taong bulag, sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa verse 3, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Itiniwalag ng mga Pariseyo ang taong pinagaling ni Jesus mula sa pagkabulag at nabalitaan ito ni Jesus. Kaya tinanong siya ni Jesus, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? At ang bulag na ito, ang taong ito ay sumagot on verse 38. Sumasampalataya po ako, Panginoon, at sinamba niya si Jesus. At nagpatuloy pa si Jesus na nakipagtalastasan sa mga Pariseyo na bulag sa Espiritu ng Diyos. Mga minamahal, sa kalagayan ng COVID-19 pandemic, buksan natin ang ating pananalig sa Diyos. Sumampalataya tayo kay Jesus at huwag tayong mabulag sa Espiritu ng Diyos. At patuloy nating ipahayag sa Kanya ang karangalan at sambahin natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Patuloy po tayo sa ating panalanginan at pananalig na mayroon tayong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus bilang ating dakilang manggagamot sa Kanyang na kaya niyang pagalingin, maging ang COVID-19, maging ang pandemic na ito na umiiral ngayon. At mayroon din tayong dakilang pastol na laging nandyan upang tayo'y tulungan sa ating mga pangangailangan. At ibalik natin sa Kanya lamang ang lahat ng kalwalhatian, ang lahat ng karangalan. God with us, to God be all the glory. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, sama-sama tayo sa pananambahan sa ating sambahayan at tahanan. Ang inyo pong lingkod, the District Superintendent of Integrated West Tarlac District, Reverend Dr. Emmanuel Bangasan. God bless us all. God with us kahit saan, kahit kailan.